Alam mo bang posible palang kumain ng masarap, nakakabusog, at hindi mo na kailangang magbilang ng bawat calorie. Pero habang ginagawa mo yan, gumaganda ang resulta ng blood test mo araw-araw. Parang magic, no? Pero hindi. Ito ay biochemistry. Hello mga kaibigan. Ngayon, isasama ko kayo sa aking kusina. Ipapakita ko sa inyo ang lahat ng kinakain ko sa loob ng isang araw para mahigpit kong makontrol ang insulin resistance ko. Maraming nag-iisip na kapag na-diagnose ka or may pre-diabetes ka, parang pinapatawan ka na ng hatol na kumain lang ng steamed broccoli habang buhay. Pero patutunayan ko sa inyo na hindi yan totoo. Magluluto tayo ng almusal, tanghalian at hapunan. At ibubunyag ko rin ang isang secret ingredient. Nasa kusina lang yan ng lahat, pero kakaunti ang nakakaalam kung gaano siya kabilis at kalakas magpababa ng blood sugar. Handang baguhin ang buhay mo simula sa plato mo. Kung handa ka na, tara na. Pero, bago tayo magsimula sa pagluluto, linawin muna natin, ano ba talaga itong insulin resistance? Isipin mo, ang mga cells sa katawan mo ay parang isang bahay. Ang insulin naman, siya ang delivery rider na kumakatok sa pinto para iabot ang package. Ang package na yan ay glucose o ang energy na galing sa kinain natin. Sa katawan na malusog, bumubukas ang pinto na ibibigay ang package at masaya ang lahat. Pero kapag may insulin resistance, parang kinakalawang yung kandado ng pinto. Ang rider, katok ng katok, halos sirain na ang pinto at tumatawag pa ng tulong sa ibang rider. Kaya ang resulta, sandamakmak na insulin ang nasa dugo mo, pero ang mga cells mo nagugutom. Kaya ang goal ko ngayon, ipakita sa inyo ang menu na, sa madaling salita, ang magsisilbing langis o pampadulas sa mga kandadong yan. Ibababa natin ang insulin level, hindi sa pagpapagutom, kundi sa tamang kombinasyon ng mga pagkain. Ito ay base sa sarili kong karanasan na nag-work sa akin at sinusuportahan din ng maraming modernong pag-aaral. So, hindi kape ang panimula ng umaga ko at hindi rin agad almusal. Nagsisimula ang lahat sa tubig. Pero hindi lang ito basta-bastang tubig. Nilalagyan ko yan ng isang kutsara ng apple cider vinegar, ACV. Bakit ko ito ginagawa? Parang kakaiba, di ba? Pero sinusuportahan ito ng siyensya. Ang acetic acid kasi nito ay nakakatulong sa mga muscles natin na mas maging aktibo sa pag-absorb ng glucose pagkatapos kumain. Ang resulta, nababawasan nito ang blood sugar spike mula sa almusal mo ng halos 30%, 30%. Ngayon, kung may problema ka sa sikmura o tiyan, uminom ka na lang ng isang basong maligamgam na tubig na may lemon. Ang pinakaimportante, mapaandar mo ang iyong digestive system at maibalik mo ang sapat na hydration sa katawan pagkatapos matulog. Kapag dehydrated ka, ang stress yan sa katawan. At ang stress, alam naman nun natin, nagpapataas ng cortisol at syempre ng blood sugar. Kaya inom tayo ng tubig at maghanda na tayo para sa healthy nating almusal. Ngayon, dumako na tayo sa pinakaimportanteng kainan sa maghapon, ang almusal. Dito, marami ang gumagawa ng malaking pagkakamali. Kumakain sila ng oatmeal na may prutas, toast na may jam, o matatamis na yogurt. Kung mayroon kang insulin resistance, ang almusal na ito ay parang biyahe sa roller coaster. Ang iyong asukal ay lilipad, ang insulin mo ay lilipad din, at pagkaraan ng 2 oras, gugutumin at mapapagod ka na naman. Ang aking unang panuntunan, ang almusal ay dapat savory at hindi matamis, at dapat itong mayaman sa protina at taba. Gusto ko ang aking insulin ay magising ng dahan-dahan at hindi biglang tumalon na parang nakaalarma. Kaya, iwasan ng lahat ng matatamis na tinapay at asukal sa umaga.
Tingnan natin, ano ba ang laman ng plato ko? Ang pundasyon ng almusal ko ay itlog, 2 o 3 pirasong itlog. Ito ang perpektong protina at may tsolin pa, na lubhang kailangan ng ating atay, liver. Madalas, ginagawa ko itong omelette o kaya naman nilalaga ko lang ng bahagya. Pero hindi sapat ang itlog lang. Kailangan natin ng taba, fat, para bumigat ang pakiramdam natin. Kaya nagdaragdag ako ng kalahating abokado. Ang abokado ay maituturing na superfood para sa atin. Mataas ito sa potassium at mayaman sa healthy fats na magpapanatili ng busog sa loob ng 3 hanggang 4 na oras. Kung walang abokado, pwede kang kumuha ng isang dakot na mani, nuts, o isang piraso ng matabang isda, fatty fish. Ang taba, tandaan ninyo ito, ay hindi nagpapataas ng insulin. Tandaan ninyo yan. Kaya, ang taba ang ating kaibigan tuwing umaga. Pero, hindi lang doon nagtatapos yan. Sa itlog at avocado, sinisigurado kong magdagdag din ako ng dietary fiber. Halimbawa, dahon ng spinach, pipino, o kaya naman ay nilutong kamatis. Ang fiber ay parang bumubuo ng proteksyon sa loob ng tiyan. Pinababagal nito ang pag-absorb ng lahat ng kinain mo. Kaya ang nagiging formula ay protina kasama ang taba at fiber. Ito ang tinatawag na gold standard na kombinasyon. Dahil dito, hindi ako agad nagugutom o naghahanap ng merienda makalipas lang ang 1 oras. Ang isip ko ay malinaw at sandamakmak ang aking enerhiya. At ang pinakaimportante, alam kong hindi nagsasuffer ang aking mga ugat dahil iniiwasan ko ang biglaang pagtaas ng asukal o yung tinatawag na glucose spike. Pero, kumusta naman ang kape? Alam kong inaabangan nyo na yan. Umiinom ako ng kape, pero meron lang konting sikreto. Hindi ako umiinom nito kapag walang laman ng tiyan. Ang caffeine kasi na iniinom ng walang kain ay pwedeng mag-trigger ng paglabas ng cortisol. Ito ang magiging sanhi upang maglabas ang atay ng nakaimbak na asukal sa dugo. Kaya, wala ka pang kinakain, pero mataas na agad ang iyong blood sugar. Dahil dyan, laging unahin muna ang pagkain bago ka mag-enjoy sa iyong kape. At mas maganda kung walang asukal o sirup. Pwede kayong maglagay ng heavy cream or gata, coconut milk. Ito ay masarap at ligtas para sa iyong insulin. Sinisikap kong walang kinakain sa pagitan ng agahan at tanghalian. Mahalaga yan. Sa tuwing may isusubo ka, kahit pamaliit na biskwit o mansanas lang, pinapagana mo ang iyong pankreas. Kung may insulin resistance, kailangan ng pahinga ng pankreas. Ang malinis na pagitan ng pagkain ay ang oras kung kailan bumababa ang level ng insulin at doon nagsisimulang sunugin ng katawan ang sarili nitong taba. Kung talagang nagugutom ka na bago pa sumapit ang tamang oras, malamang sa agahan ay kulang ka sa taba o protina. Sa susunod, dagdagan mo pa. Tanghalian na. Ang lunch ko ang pinakamabigat na kainan ko sa maghapon. Dito, may isa pa akong ginagamit na napaka-epektibong life hack. Tinatawag itong green snack. Bago ko kainin ang main dish, uunahin ko muna ang konting salad. O kaya naman, mungguya lang ako ng hilaw na gulay, pipino, celery, o dahon ng lettuce. Ang prinsipyo nito ay pareho lang sa ginagawa nating fiber tuwing almusal. Pinapahiran natin ng fiber ang tiyan para may buffer tayong magawa. Itong simpleng gawain na 2 minuto lang, malaki ang magiging epekto. Sobrang magbabago ang paraan kung paano maa-absorb ng katawan mo ang kinain mo sa tanghalian. Ang main dish ko sa tanghalian, palaging nakabase yan sa plate method. Kalahati ng plato, gulay, pwedeng cauliflower, broccoli, zucchini, o kaya ay string beans. Nilaga, i-bake, o kaya fresh, walang problema. Isang kapat ng plato, quality protein naman,
chicken breast, turkey, karne ng baka o isda. At ang huling isang kapat, ito na ang complex carbs. Opo, kumakain ako ng carbs. Buckwheat, quinoa, brown rice, or di kaya'y beans at legumes. Hindi tayo dapat matakot sa carbs. Kakainin lang natin yan sa tamang company. Meaning, pagkatapos ng gulay at kasabay ng protein, tungkol naman sa carbohydrates, may isang napakagandang paraan para mas maging masustansya ito. Kapag nagluto kayo ng kanin o patatas at pagkatapos ay pinalamig nyo ito sa refrigerator, may malaking bahagi ng starch na nagiging resistant starch. Ang resistant starch ay hindi natutunaw sa ating small intestine, kaya nagsisilbi itong parang prebiotics para sa ating good bacteria. Dahil dito, ang pagtaas ng blood sugar mula sa pinalamig at ininit ulit na side dish ay mas mababa. Samantalahin ninyo ang kaalamang ito. Madalas ko ngang ihanda ng maaga ang aking mga side dishes dahil sa benepisyong ito. Pagkatapos kumain, madalas inaantok ako or parang gusto kong humilata. Nararamdaman mo rin ba yan? Yan ang epekto ng insulin response sa katawan natin. Para labanan yan, ginagamit ko ang panuntunan ng 10 minuto. Pagkatapos kumain, iniiwasan kong umupo agad o humiga. Naghuhugas ako ng pinggan, naglilinis ng bahay ng kaunti, or kung may oras, lumalabas ako para maglakad ng sandali. Kapag nagtatrabaho ang mga muscles natin, ginagamit nila agad ang glucose sa dugo, kaya hindi na kailangan ng napakaraming insulin. Ang 10 minutong paggalaw na yan ay talagang nakakagawa ng himala sa energy level mo pagdating ng hapon. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa matatamis. Siyempre, tao lang ako at talagang naghahangad din ako ng dessert. Kung magdesisyon akong kumain ng matamis, halimbawa ilang piraso ng dark chocolate or prutas, hindi ko yan kinakain ng hiwalay bilang isang snack. Inuubos ko yan agad pagkatapos kumain bilang dessert. Kapag ang matamis ay pumasok sa tiyan na may laman na at mayroon na ring protina, taba at fiber, ang bilis ng pag-absorb ng asukal ay bumabagal. Ito ang tinatawag nating pagsasara ng carbohydrate window. Pareho lang ang lasa at sarap na makukuha mo, pero mas mababa ng malaki ang magiging masamang epekto nito. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, may delikado tayong oras. Biglang bababa ang energy level mo at hahanapin na ng kamay mo ang kahit anong matamis. Kung kailangan ko talagang magmeryenda, ang pinipili ko ay mani, buto ng kalabasa, o kaya ay isang pirasong keso. Iwasan ang matatamis na bar, kahit pa nakalagay dyan na fitness o protein. Sa totoo lang, nagtatago lang dyan ang sandamakmak na asukal o kaya naman ay dates na napakataas ng glycemic index. Kaya, basahin ng mabuti ang mga etiketa. Pero, ang pinakamabisang merienda, yung wala talagang etiketa. Ang isang dakot na almonds ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Ngayon, banaman na tayo sa hapunan. Sa akin, mas light talaga ang dinner kaysa lunch. Pero, ang pinakaimportanting batas dito, oras. Dapat, kumakain ako ng dinner mga 3 or 4 na oras bago ako matulog. Bakit kailangan natin itong gawin? Kasi, ang melatonin, ang sleep hormone, ay nakakablock ng insulin production. Kung busog na busog tayo sa gabi at mataas na ang level ng melatonin, ang glucose o asukal ay mananatili lang sa dugo buong magdamag. Nakakasira ito ng ating mga ugat dahil hindi na gumagana ng tama ang insulin. Kaya, ang maagang paghahapunan ng susi o ang garantiya para maging maganda ang blood sugar mo paggising mo sa umaga. Bago ka kumain, ano bang luto ko sa hapunan? Kadalasan, isda yan o kaya naman seafood. Mas madali kasing i-digest ang protina ng isda kumpara sa karne.
Sa side dish naman, isang malaking bowl ng green salad na may olive oil. Sinisikap kong limitahan ang mga starchy carbs pagdating ng gabi. Walang patatas o kaya pasta sa gabi. Gulay lang na tumubo sa ibabaw ng lupa at protina. Nakakabusog to, pero hindi mabigat sa tiyan. Isang magandang option dyan ay baked mackerel na may lemon at herbs. Masarap, healthy, at ang omega-3 fatty acids pa nito nakakatulong magpababa ng inflammation. May isang mahalagang punto ako pagdating sa inumin tuwing gabi. Marami sa atin ang gustong uminom ng kefir bago matulog. Madalas din itong payo ng mga doktor noong araw. Pero ang mga produktong gatas o dairy ay may mataas na insulin index. Ibig sabihin, mataas ang pagtaas ng insulin mo kahit na hindi tumataas ang blood sugar mo. Kapag may insulin resistant sa ka, ang pag-inom ng isang baso ng kefir sa gabi ay pwedeng maging sagabal sa pagpapapayat at fat burning. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko na ang kefir ng herbal tea tulad ng chamomile, mint, or melissa. Ito ay nakaka-relax at hindi na masyadong ginugulo ang ating pancreas. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa stress. Kahit pa sobrang ideal ng diet mo, kung palagi ka namang stressed o balisa, tataas pa rin ang blood sugar mo. Kaya isinama ko sa aking diet ang mga relaxation practices or pamamaraan ng pagpapahinga. Tuwing gabi, iniiwas ko na ang paggamit ng cellphone. Ang blue light kasi ng screen ay nakakalito sa utak, kaya nagugulo ang ating circadian rhythms or biological clock. Nagbababad ako sa maligamgam na tubig na may magnesium salt. Ang magnesium ay isang mineral na napakahalaga, lalo na kung mayroon kang insulin resistance. Pinapaganda nito ang sensitivity ng ating mga cells sa insulin. Ito rin ang bahagi ng aking menu, isang menu para sa ating nervous system. Ang isa pang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw ko ay ang mga pampalasa. Talagang pinaparami ko ang paggamit ng cinnamon, turmeric, at luya. Ang cinnamon, lalo na yung Ceylon na cinnamon, ay may scientific proof na nakakabuti sa insulin sensitivity. Pwede akong magdagdag ng kurot nito sa aking pang-umagang kape or iwisik sa baked apple kung kakain ako pagkatapos ng tanghalian. Ang turmeric naman ay isang napakalakas na antioxidant. Ang pagkain ay hindi lang dapat panggatong, kundi functional na tool din. Kaya huwag kang matakot mag-eksperimento sa lasa. Tandaan mo, ang pagkain na walang lasa ay madalas na humahantong sa pag-alis sa diet o pag-crave. Paano naman yung tungkol sa mga tinatawag nating slip-up or craving? Nangyayari ba sa akin yan? Siyempre, oo. Tao lang tayo. Halimbawa, pupunta ako sa birthday party. Siyempre, kakain ako ng isang slice ng cake. Ang pinakamahalaga, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang guilt na yan ay nagiging stress. At alam mo bang ang stress ay parang sugar din sa katawan? Kung sakaling nasobrahan ako sa kain, hindi ako magpapagutom kinabukasan. Babalik lang ako agad sa normal kong routine. Tubig na may suka, breakfast na mayaman sa protina. At syempre, maraming gulay. Tandaan mo, matalino ang katawan natin. Mapapatawad ka niyan sa isang beses na pagkakamali, lalo na kung healthy at matibay na ang batayan ng iyong nutrisyon. Paghahanda, iyon ang susi. Kada linggo, naglalaan ako ng isang oras para mag-bake ng karne, maglaga ng itlog at maghugas ng mga gulay. Kapag binuksan mo ang refrigerator at nakita mo agad ang handa at masustansyang pagkain, mas mababa ang tsansa na mag-order ka ng pizza. Gusto ng insulin resistance ang gulo at biglaang pagkain. Kaaway niya ang kaayusan at pagpaplano. Bumili ng magagandang
food containers at simulan na ang paghahanda. Isa itong pamumuhunan sa iyong kalusugan na nagbubunga agad-agad. Ito naman ang panghuli sa mga gawi ko araw-araw, ang pagtulog. Kapag bumaba sa 7 oras ang tulog ko, kinabukasan, magiging sobrang lakas ng gana ko sa pagkain at mas mahihirapan ang mga selula ko sa pagtanggap ng insulin. Isa itong proven fact. Kaya naman, tinatapos ko ang araw ko sa parehong oras palagi. Madilim, malamig na kwarto, at komportabling unan. Ang pagtulog ang pinakamagaling at libreng endocrinologist mo. Huwag mo itong kaligtaan dahil lang sa dami ng kailangan mong tapusin. Mas mahalaga ang kalusugan. Ayan, ganito kadalas ang araw ko. Parang komplikado. Sa simula lang yan. Pero sa totoo lang, itong menu na ito ang nagbigay sa akin ng malaking kalayaan. Kalayaan mula sa gutom na walang katapusan, sa panginginig ng kamay, at sa pagiging lutang ng isip. Ang sikreto dito, hindi ang kumain ng paunti-unti, kundi ang kumain ng tama at matalino. Natutunan nating pagsamahin ang mga pagkain, gumamit ng suka, high-fiber foods, at syempre, mag-ehersisyo. At mabilis mong makikita ang mga resulta. Subukan mo lang gawin ito ng kahit 1 linggo. Sigurado akong magugulat ka sa sobrang daming energy na meron ka pala talaga. Salamat sa inyo at sinamahan niyo ako ngayong araw. Kung nakatulong ito sa inyo, please mag-subscribe na kayo sa channel at i-like ang video na ito. Malaking tulong ito para makagawa pa ako ng iba pang content. At mag-comment din kayo sa baba. Anong pagkain ang pinakamahirap mong iwasan? Pag-usapan natin kung ano ang pwedeng ipalit dito. Manatiling malusog at kita-kits sa susunod nating video.